pamilya, Papa Dudut, ang sandigan sa oras ng pighati at ng problema. Pero minsan ay may parte ng buhay natin na sila rin mismo ang nagiging dahilan nito. Ikaw kabarangay, kaya mo bang patawarin ang pamilya mong sumira ng buhay mo? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila, pamilya natin ang umuhubog sa pagkakataong meron tayo ngayon. Kaya sila din ang magiging dahilan ng paglubog at pag-ahon natin mula sa kahirapan. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cara, 43 years old na sa ngayon at nakatira sa isang hindi kalakihan pero maayos na apartment dito sa Mandaluyong. Bago ko magkaroon ng maayos na pamumuhay ay lumaki ako sa masikip at maingay na lugar at solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Construction worker ang tatay ko at labandera naman ang nanay ko at aaminin ko na hindi ako masaya sa buhay ko noon. Lalo na nang mag-college ako kasi palagi kong ikinukumpara ang sarili ko sa ibang kaklase ko na palaging may mga magaganda at bagong gamit. Hanggang sa makilala ko si Benji, ang isa sa mga bantay sa karinderya na malapit sa school namin. At hindi nga nagtagal ay naging boyfriend ko siya, Papa Dudut. Benji, hanggang dito mo na lang ako ihatid sa may kanto. Bakit? Malapit na tayo sa bahay niyo. Dito na lang sa may kanto kasi baka pagalitan pa ako ni nanay at tatay kapag nakita nila na may lalaki naghahatid sa akin sa bahay namin. Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Akin yung bag ko. Ito. Salamat sa pagbitbit nito ah. Wala yun. Dito na lang ba kita hihintayin bukas ng umaga? Oo, dito na lang. Hindi na lang ako sasakay ng jeep bukas at maglalakad na lang papunta dito para mas marami tayong oras na magkasama habang naglalakad. Salamat ulit sa paghatid sa akin ha. Sa susunod hanggang sa bahay niyo na kita ihahatid. Oo, kapag nasabi ko na kay tatay at nanay yung tungkol sa ating dalawa. Cara! Tay? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bahay ka na tumutulong sa nanay mo sa paglalaba? Pauwi na rin po ako. Pauwi pero nakikipaglandian ka pa dito sa may kanto. At sino itong lalaking kasama mo? Ha? Boyfriend mo? Good afternoon po, sir. Ako po si Huwag mo ako matawag-tawag na sir kung ayaw mo tamaan sa akin. Tay, wag niyo naman po sanang bastusin si Benji. At ang lakas pa ng loob mong sabihan ako ng ganyan. Halika na, uwi na tayo. Aray, Tay! Bitawan niyo po ako! Nasasaktan po ako! Sir, nasasaktan po si Cara. Uy, siya patatamaan ka na talaga sa aking kumag ka eh. At ikaw, Cara, huwag ka na mag-inarte dyan. At umuwi na tayo. Halika na! Sino ba yung humihila ng kumot ko? Tay! Huwag ka maingay. Baka magising ang nanay mo sa kabilang kwarto. Tay, ano pong ginagawa niyo? Bakit hinihila niyo po ang kumot ko? Sabi mo huwag kang maingay. Tay! Tay, wag po! Tama na po! Huwag niyo pong ibaba ang short ko! Wag po! Tay! Tama na po! Tumigil na po kayo! Sabi na huwag kang maingay kung ayaw mong laslasin ko yung leg mo. Saka huwag ka na mag-inarte dyan. Dahil alam ko namang matagal yun ang ginagawa to ng boyfriend mo. Tay, hindi po! Nagkakamali po kayo! Tumigil na po kayo, Tay! Ikaw ang tumigil dyan, Cara. Napakalandi mong bata ka. Kaya dapat lang, pakinabangan ko rin yung pagiging malandi mo. Tay! Tama na po! Tama na po, Tay! Papa Dudut, nagbago ang lahat mula ng pagsamantalahan ako ng sarili kong ama. Hindi ko mapaliwanag sa inyo pero pakiramdam ko noon ay masisiraan ako ng bait.
Pero bukod sa sarili ko ay isa sa una kong naisip matapos ang nangyari ay si Benji. Alam niyo Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko na nakilala ko noon si Benji. Hindi siya mayaman pero sobrang bait niya. 2 taon lang din ang tanda niya sa akin at maaga siyang huminto sa pag-aaral. Panganay kasi siya sa magkakapatid at kailangan niyang tulungan ang nanay niya sa mga gastusin sa bahay at para sa mga kapatid niya. Naalala ko na nag-iipon pa siya noon para maibili ako ng mga simpleng regalo na sobrang kinakatuwa ko. At dahil nga sa effort niya, naging sobrang special niya talaga sa akin noon. Ang dami ko nang ang plano noon na kasama siya na ang nakikita ko at gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya lang alam kong hindi na mangyayari yon dahil sa masamang sinapit ko. Benji, akala ko hindi ka na darating. Sorry, medyo na-late ako, Kara. Ang dami kasing inutos ni tita sa karinderya kanini. Ayos lang. Hindi naman ako masyadong matagal na naghintay dito. Ano palang gusto mo kainin? Bibili muna ako ng merienda. Wag na, Benji. Hindi naman ako nagugutom eh. Oh? Pero sabi mo sa text kanina, hindi ka pa kumakain ah. Oo, pero ayos lang naman ako. May nadaanan ako nagtitinda ng palamig tsaka banana Q. Bibili lang ako saglit kasi malapit lang naman yung dito. Sabi nang wag na, Benji eh. Mahirap ba talagang intindihin yung sinabi ko? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses. Kulit mo kasi, paulit-ulit ka. Diba, may problema ka ba? Kaya ako nakipagkita sa'yo. Kasi gusto kong sabihin na mag-break na tayo. Huh? Kara, joke ba to? Nagbibiro ka lang naman, di ba? Mukha ba ako nagbibiro? Eh kung hindi ka nagbibiro, bakit ka nakikipag-break? Dahil ayoko na. Ayoko na sa relasyon na to. Sabihin mo naman sa akin, may nagawa ba akong mali sa'yo? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Sabihin mo para maayos ko kaagad ngayon. Ayusin ko lahat para sa'yo. Benji, wala kang nagawang kahit na anong pagkakamali. Pero kailangan kong gawin to. Kailangan? Bakit kailangan? Hindi mo kasi ako maiintindihan. Hindi talaga kita maiintindihan hanggat wala ka sinasabi sa akin na kahit na anong matinong sagot. Uuwi na ako. Tara, nag-uusap pa tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan dahil nasabi ko ng lahat ng dapat kong sabihin. Kaya uuwi na ako. Kara, please, sandali lang. Benji, sorry. Pero sana maintindihan mo ako. Paano nga kita maiintindihan kung hindi mo pinapaliwanag sa akin kung anong problema? Sorry. Sorry talaga, Benji. Pero tapusin na natin lahat ngayon. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Saan ka galing at hindi ka man lang nagpaalam kanina na aalis ka pala? Pasensya na po, Nay. Sa computer shop lang po ako galing. May ni-research at pinaprint lang po ako na kailangan para sa isang subject ko. Teka, bakit parang namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi po, Nay. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, Kara. May nanakit ba sa'yo? Wala po, Nay. Ayos lang po ako. Tungkol ba to sa boyfriend mo? Sa lalaking palagi mong kasabay umuwi? Akala mo hindi ko alam. Pinagchichismisan ka na ng mga kapitbahay natin. Kalat na dyan sa labas ng bahay na palagi kang may kasamang lalaki kapag papasok at pauwi ka galing eskwelahan. Hindi po to tungkol kay Benji, Nay. Wala po siyang ginawang kahit na anong masama sa akin. Kung hindi to tungkol sa lalaking yun, eh anong iniiyak mo dyan? Si tatay po! Siya po ang may kasalanan. Siya po ang nanakit sa akin. Anong ibig mong sabihin, Kara? Pinagsamantalahan po ako ni tatay. Nay, pinagsamantalahan niya ako. Hindi totoo yung sinasabi mo, Kara. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano dyan. Nay, nagsasabi po ako ng totoo. Pinagsamantalahan po ako ni tatay. Tumahimik ka na. Baka may
makarinig pa sa'yo sa labas. Tandaan mo to, ha? Hinding-hindi yan magagawa ng tatay mo kahit kailan. Kaya huwag kang gumawa ng kwento para masira ang pamilyang to. Papa Dudut, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko na noon at wala akong kwentang tao. Basura ang tingin ko sa sarili ko at hindi deserve ni Benji ang isang tulad ko. Nanliit kasi talaga ako sa sarili ko matapos akong babuyin ni tatay kaya tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Benji. Sa totoo lang ay pinagsisihan ko yon at ang sabi ko sa sarili ko ay makikipagbalikan ako sa kanya oras na maayos ang buhay ko. Kaya lang ay paano ko pa maaayos ang buhay ko kung mismong sariling nanay ko ay hindi ako pinapaniwalaan? Mas naniniwala pa siyang hindi magagawa ni tatay ang pagsamantalahan ako. Pinatahimik niya ako para walang ibang makaalam ng kwentong iniimbento ko lang naman noon. Umano. Mas pinili niya pang manatiling buo ang pamilya namin kahit nawasak na ang aking pagkatao ng nag-iisang anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula noon, Papa Dudut, ay napabayaan ko na ang pag-aaral ko at ang sarili ko. Parang nawala na ako ng ganang mabuhay. Sinubukan ni Benji na lapitan at kausapin pa akong muli pero ako na ang tuluyang umiwas sa kanya. Ayaw ko na rin kasing madamay pa siya sa problema at bigat na pinagdaraanan ko noon. Pakiramdam ko ay wala nang espasyo para sa akin ang mundo na ito. At ang masakit pa doon ay naulit ang pangahalay sa akin ni tatay. Naulit pa ng ilang beses kasunod ang pagbabanta. Napapatayin niya ako o si nanay sa oras na magsumbong ako sa ibang tao. Tinis ko ang lahat ng kababuyang ginawa niya sa akin pero lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Dahil dumating ang oras na nag-decide akong iwanan na ang impyernong bahay na yon, Papa Dudut. Ano pa bang kulang sa mga gamit ko dito sa malaking bag na to? Hindi ko naman kailangan magdala ng maraming damit. Okay na siguro tong inimpake ko. Sige, tama. Okay na to. Kara, pwede bang samahan mo muna ako sa palengke mamaya? Kasi, anong ginagawa mo? Iniimpake ko na po ang mga gamit ko. Bakit nag-iimpake ka? Dahil aalis na po ako sa bahay na to. Kara, itigil mo nga yung ginagawa mo. Kara, ano ba? Sabi nang tumigil ka dyan sa ginagawa mo Nay, pwede ba? Huwag niyo na nga po ako pakialaman. Makikialam ako sa'yo kasi anak kita. Wow! Anak pa pala ang tingin niyo sa akin? Tinuturing niyo pa talaga akong anak? Sigurado kayo? Kaya ba hinayaan niyo na lang na babuyin ako ni tatay ng paulit-ulit? Ayoko lang na masira yung pamilya natin. Kaya ayos lang po sa inyo na ako masira basta buo tong pamilya na to. Ayos lang po sa inyo na buhay ko ang masira. Buhay ng sarili niyong anak! Ano nangyayari dito? Rinig na rinig ang mga boses niya sa labas ng bahay, ah! Oh! Eh bakit nakaimpake ang mga gamit mo, Kara? Mahal, aalis ang anak natin. Pigilan mo siya kasi ayaw niyang makinig sa akin. Eh bakit ko siya pipigilan? Kung gusto niyang umalis sa bahay na to, umalis siya! Aalis talaga ako kasi hindi ko na kayang tiisin lahat ng pambababoy niyo sa akin. Kara, tama na. Isa ka pa, Nay! Akala ko magiging kakampi kita sa bahay na to kasi pareho tayong babae pero hindi pala. Hinayaan mo lang yung lalaki na yan na sirain ang buhay ko! Gusto mo talagang masaktan muna bago ka umalis sa bahay na to, ha? Sige! Saktan mo ako! Kasi alam mo, sa totoo lang, kahit ano pang gawin mo sa akin ngayon, wala na ako mararamdaman na kahit anong sakit. Kasi manhid na ang katawan ko sa lahat ng pasakit na binigay mo sa akin. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses! Baka nakakalimutan mong anak lang kita! Anak na paulit-ulit mong binaboy! Tumahimik ka na, Kara! Bakit ako tatahimik? Natatakot kang marinig ng mga kapitbahay kung anong ginawa mo sa akin? Natatakot kang makulong? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Hahayaan kong kusang bumalik sa'yo lahat ng kasamaang ginawa mo sa akin. Kara, huwag kang umalis.
Luis! Hayaan mo siya! Babalik din yan kapag nagutom yan! Hindi yan mabubuhay nang hindi tayo kasama! Papa Dudut, wala nang nakapigil sa pag-alis ko sa bahay. Gulong-gulo ang isipan ko noon at wala talaga akong kahit na anong plano. Ang gusto ko lang ay makalayo sa mga taong pakiramdam ko ay sumira ng buhay ko. Mabuti na lamang at meron akong isang dating kaklase na nakatira noon sa Maynila. Pinatuloy niya ako ng libre sa bahay niya at tinulungan pa ako na makapaghanap ng trabaho. Nakapasok ako bilang sales lady sa isang maliit na department store. 2 taon na akong nagtatrabaho noon nang makilala ko si Delphine, isang bagger sa department store. Hindi siya kagwapuhan pero mabait naman. Matyaga niya akong niligawan at pagkalipas ng ilang buwan ay sinagot ko na rin siya. Hindi nga nagtagal kahit na hindi na kami magkatrabaho, nagsama na kami sa isang bahay, Papa Dudut. Alas 2 na ng madaling araw Hindi pa rin nakakauwi si Delphine. Nasaan na ba yun? Kara! Kara, buksan mo nga itong pinto! Kara! Sa wakas umuwi na rin siya. Kara, ano ba? Bingi ka ba? Sabi nang buksan mo itong pinto eh! Sandali! Ito na! Bakit naman kasi inaabot siya ng Ara! madaling araw sa inuman? Kara, sabi nang buksan mo tong... Bakit ba napakatagal mong magbukas ng pinto, ha? Siguro kasi alas 2 na ng madaling araw. At kapag ganitong oras, dapat malalim na ang tulog ko. Di ba sinabihan na kitang wag mong ilak tong pinto para hindi na ako sumisigaw dito sa labas? Anong gusto mo? Itong bahay naman natin ang pasukin ng mga magnanakaw? Dami mo sinasabi, tumabi ka nga dyan! Aray ko! Hindi mo naman ako kailangang itulak, Delphine eh! Huwag ka kasing humarang-harang dyan sa dinadaanan ko. Teka nga, akala ko ba may overtime kayo kaya gagabihin ka ng uwi? Oo nga, nag-overtime ako. Anong klaseng overtime yung inaabot ka ng madaling araw sa labas at uuwi ka ng amoy alak dito sa bahay? Pambihira ka, ba't ba napakarami mong tanong, ha? Malamang magtatanong ako. Kasi live-in partner mo lang naman ako, Delphine. Kara, pwede bang tumahimik ka na? Naiirita na ako sa boses mo, gusto ko na magpahinga. Teka, Delphine, sandali. Bakit na naman? Ano yung nasa leeg mo, ha? Ah, sa leeg ko? Oo, ano yung mapulang marka sa leeg mo? Malabang pantal yan kung ano man yung nasa leeg ko na yan. Kasi malamok dun sa pinagtatrabahuhan ko eh. Hindi yan pantal, Delphine. May babae bang humalik dyan sa leeg mo, ha? Ikaw, Kara, wala ka ba talagang balak na pagpahingahin ako? Ikaw, Delphine! Wala ka bang balak na ayusin ang sarili mo para sa relasyon na to, ha? Huwag mo nga akong tinatramahan. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Pagod na rin ako! Pagod na ako sa'yo! Pagod na ako sa pambababae mo! Akala mo ba hindi ko alam? Nakakarating sa akin lahat ng mga kalokohang ginagawa mo sa trabaho mo! Ikaw, Kara! Ay, sabi ko sa'yo, tumahimik ka na, di ba? Taman! Huwag mo akong sakalin! Ano? Ha? Pagod ka na? Pwes umalis ka na sa bahay na to kung pagod ka na! Hindi ako makahinga, Delphine! Gusto ko lang magpahinga, Kara. Pero walang tigil yung bunganga mo. Subukan mo pantalakan ako, ha? Ipapasok ko na tong buong kamao ko sa bunganga mo! Ha? Papa Dudut, kalahating taon pa lamang kaming nagsasama noon ni Delphine nang magsimulang lumabas ang tunay niyang pag-uugali. Tamad po siya sa mga gawaing bahay, mainitin ang ulo at maraming bisyo. Halos gabi-gabing umiinom ng alak at mahigit 1 kahan ng sigarilyo ang nauubos niya sa bawat araw. Kaya naman mas malaki pang nilalabas ko na pera panggastos sa bahay kesa sa kanya. Kaya ako namang tiisin ang mga yon dahil bukod sa kanya at sa sarili ko ay wala naman akong ibang pinagkakagastusan. Ang hindi ko lang kayang tiisin ay yung ilang beses na nahuli ko siyang may ibang babae. Pati na rin ang pananakit niya sa akin ng physical.
Kaya naman kinabukasan ay iniwanan ko na siya, Papa Dudut. Nakakalungkot lang dahil pakiramdam ko ay puro kamalasan na lamang ang nangyayari sa akin. Samantalang wala naman akong ginawang masama para parusahan ng ganon katindi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na nahuli kong may ibang babae si Delphine. Ilang beses din na nangyari yon at paulit-ulit ko siyang pinatawad. Sa kanya ko na kasi pinaikot ang mundo ko noon kaya ayoko sana siyang mawala sa buhay ko. At kahit na ilang beses na niya akong niloko at sinaktan, pinipili ko pa rin patawarin siya kasi ganun ko siya kamahal. Mabuti na lamang at nagawa ko ring gisingin ang sarili ko noon dahil noong huling beses na nag-away kami, niloko at sinaktan niya ako ay yun ang naging daan para tuluyan na akong makipaghiwalay sa kanya. Umalis ako sa apartment namin, dala ang mga importanteng gamit ko. Nagpatuloy ako sa trabaho at sa buhay ko. Nagsimula akong mag-focus sa sarili ko, Papa Dudut. Humanap ako ng trabaho, tumira sa ibang lugar at namuhay ng mag-isa at walang ibang kasama. Ang asim. Tama, pwede na itong niluto kong sinigang para sa tanghalian ko. Tao po. Tao po. Sino yung kumakatok? Wala naman ako inaasahang bisita ngayon Ay, buti na lang tapos na ako magluto. Tao po. May tao po ba dyan? Sandali lang, palabas na! Sino sila? Benji? Hi, Kara. Sa wakas, hindi na maling bahay yung kinakatok ko. Medyo nakakalikaw pala dito sa lugar nyo. 2 maling bahay na nga yung nakatok ko kanina eh. Buti na lang hindi ako sinungitan ng mga nakatira dun. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Ito, may dala nga pala akong favorite na cake mo. Ayan oh, chocolate flavor yan. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakuha ko yung address mo kay Nancy, yung kaklase mo ng college. Sorry kinulit ko lang talaga siya na ibigay sa akin yung address mo eh. Sana huwag kang magalit sa kanya. Kara, gusto lang talaga kitang makita at makausap. Sorry kung hindi man lang ako nag-text o tumawag para ipaalam na pupuntahan kita ngayon. Natakot kasi ako na baka hindi ka pumayag at hindi mo... Ayos lang. Pasok ka. Salamat. Pasensya ka na dito sa tinitirhan ko Medyo maliit kasi. Hindi, ayos lang. Ang linis nga dito sa loob eh. Lagay mo na lang dyan sa lamesa yung cake na dala mo. Anong gusto mong inumin? Kahit ano, okay lang sa akin. May juice ako dito sa ref. Ipagsasali na lang kita sa baso. Ha? Sandali. Sige. Eto, mag-juice ka muna. Salamat. Bakit pala gusto mo ako makausap? Kara, may mas maayos na akong trabaho ngayon. May ipon na rin ako. Kumuha na rin ako ng sarili kong bahay. Anong kinalaman ng mga yan sa pagpunta mo dito sa akin? Gusto ko sanang subukan na ayusin yung sa ating dalawa. Benji, hindi na ako yung Kara na dating kilala at minahal mo. Wala naman nagbago sa'yo. Ikaw pa rin yung kauna-unahan at nag-iisang babaeng minahal ko. Benji. Benji, pinagsamantalahan ako ni tatay. Yun ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo noon. Alam ko. Alam mo? Oo.
Nalaman ko nung pumunta ako sa bahay niyo pero wala ka na nga dun. May kapitbahay niyo na nagsabi sa akin ng tungkol sa mga narinig nilang sigawan mula sa loob ng bahay niyo. Hinanap kita. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Kaya ngayong kaharap na kita, hindi ko nahahayaang mawala ka ulit sa akin. Kahit hindi na ako yung malinis na Kara na kilala mo noon. Hindi kailanman nagbago ang tingin ko sa'yo kagaya ng pagmamahal na nararamdaman ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Papatunayan ko sa'yo na totoo lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ko ngayon. Kara, bumalik ako para iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Papa Dudut, doon na nga nagkaroon ulit ng liwanag ang buhay ko. Mas naging masaya ako noong bumalik na si Benji, ang lalaking kauna-unahang kong minahal. Hindi ako makapaniwala na hinanap niya talaga ako at gusto niyang ayusin ang lahat sa aming dalawa. May pag-aalinlangan man sa puso ko ay binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. At yung desisyon na kailanman ay hindi ko pinagsisihan. Nagkabalikan kami ni Benji at masayang nagsama sa iisang bahay, Papa Dudut. Isang taon nang lumipas, nakatanggap ako ng balita mula sa kamag-anak namin at sinabi niyang patay na ang tatay ko dahil sa sakit nito sa baga. Ang nanay ko naman daw ay may stage 3 colon cancer at nanghihina na rin daw. Wala akong balak na dalawin ang nanay ko dahil masama pa rin ang loob ko. Pero kinumbinsi ako ni Benji na umuwi para kausapin ang nanay ko, Papa Dudut. Benji, ako na lang ang papasok sa bahay ha. Sigurado ka, pwede naman kita samahan sa loob. Okay lang ako. Si nanay lang naman yata ang tao sa loob ng bahay kaya kaya ko na mag-isa. Sige, maghihintay na lang ako sa tindahan malapit dito. Sige, papasok na ako ha. Sita, ikaw ba yan? Pahingi naman ako ng tubig, oh. Sita, pasuyo naman ako ng baso ng tubig. Sita, pasuyo ako ng... Eto na po ang baso ng tubig niyo, Nay. Kara? Kara, ikaw nga. Sandali ho. Tutulungan ko kayong makasandal para makainom kayo ng maayos. Ayan, dahan-dahan po. Ayan. Komportable na po ba kayo sa pwesto niyo? Oo, anak. Maayos naman tong pwesto ko. Eto po, uminom po muna kayo ng tubig. Ako na nga hawak ng baso. Ayan, dahan-dahan lang po sa pag-inom, ha? Ayan. Salamat. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala naman. Pagkain po. Baka nagugutom po kayo. Ay, may dala po pala akong kakanin. Hindi naman ako nagugutom, anak. Sige po. Mamaya ko na lang po bubuksan yung kakanin na dala ko. Pasensya ka na. Dapat kasi ganitong oras nandito na yung tita Sita mo. Ikaw pa tuloy yung naistorbo ko. Ayos lang po yun. Kumusta ka na? Ayos lang po ako. Ang laki na ng pinagbago mo. Mas gumanda ka ngayon. Hindi naman po, Anay. Anak. Anak, patawad. Patawad sa lahat ng mga naging pagkukulang at kasalanan ko sa'yo. Pinilit ko na pong kalimutan yun lahat. Tama ka sa lahat ng mga sinabi mo noon.
Ibabalik sa amin ng tatay mo lahat ng mga kasalanan namin sa'yo. Anak, patawad. Sana mapatawad mo ako bago ako mawala sa mundong to. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo sa sakit ninyo. Hindi na ako umaasa, Kara. Matagal ko nang tinanggap na ito na ang parusa sa akin ng Diyos. At dapat lang na mangyari sa akin ng lahat ng to. Hindi pa naman po huli ang lahat, Nay. Kaya po nandito ako kasi gusto ko po kayong alagaan. Nay, tama na po. Tahan na. Bakit ba kayo umiiyak? Ngayon mo lang kasi ulit ako tinawag na nanay. Anak, sobrang namiss kita. Namiss ko rin po kayo. Kung alam nyo lang, sobrang hirap sa akin na hindi kayo kausapin o dalawin at puntahan. Sobrang hirap sa akin na lumayo sa inyo. Pero kailangan kong gawin kasi ayokong tuluyang masira ang buhay ko sa bahay na to. Patawad, anak. Patawad. Patawad. Papa Dudut, mula nang umalis ako sa bahay namin, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa mga magulang ko. Ang nasa isipan ko lang talaga noon ay lumayo sa kanila at makapagsimula ng bagong buhay na hindi kasama ang mga taong sumira sa pagkatao ko. Hindi madali dahil mga magulang ko sila pero sobrang hirap din ang ginawa nila sa akin noon. Kaya hindi rin madali ang pagbalik ko sa lugar kung saan ay nagsimula ang lahat. Kung hindi nga lang ako kinausap noon ni Benji ay hindi na talaga ako uuwi sa bahay na yon. Sinabi ni Benji na hindi na namin mababago ang nakaraan. Pero pwede pa naming ayusin ang kasalukuyan at hinaharap. Hindi man daw naging perpektong magulang, si nanay ay huwag ko raw sanang dalhin habang buhay ang galit na nararamdaman ko para sa kanila ni tatay. Kaya naman ang dumalaw ako kay nanay, binigay ko na ang kapatawaran na alam kong matagal na niyang hinihintay. At ilang buwan lang din ang lumipas, tuluyan na siyang pumanaw. Tama si Benji sa sinabi niya noon na malaki ang bigat na mababawa sa dibdib ko kapag nagbigay ako ng kapatawaran sa isang tao. Hindi madaling kalimutan ang lahat, pero alam kong parte ng buhay natin ang pag-usad. At para makausad tayo, kailangan nating magpatawad. Maraming salamat po sa oras at chance na mabasa ang sulat ko na ito, Papa Dudut. Sana po ay makapag-iwan ito kahit papaano ng aral sa ating mga kabarangay. Hanggang saan at kailan nga ba tayo dapat magpakatatag para sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin? At kailan natin dapat sabihin na hindi na natin kaya ang lahat at kailangan na nating sumuko? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ang pagsubok daw sa buhay ang nagpapatatag sa isang tao. Pero bago siya maging matatag ay masusubok talaga ang pasensya niya at pananalig sa poong may kapal. Kung hanggang kailan siya kakapit at kung kailan niya isusuko ang lahat. Papa Dudut, ako nga pala si Ali. 45 years old, taga Nueva Ecija, pero ngayon ay dito na ako nakatira sa Maynila. Kasama ang aking magandang asawa at isang anak. Nasa second year high school ako nang magdesisyon akong makipagsapalaran sa Maynila, Papa Dudut. Ulila na rin kasi ako sa mga magulang. Bunso ako sa 7 magkakapatid at lahat sila ay may sari-sarili ng pamilya. Noong panahon kasi namin, Papa Dudut, maaga talagang nag-aasawang mga tiga sa amin.
Kaya mag-isa ko na lamang na pinag-aral ang sarili ko habang nakatira sa maliit na bahay na naiwan ng namayapa kong mga magulang. Tumutulong ako noon sa pagsasaka sa mga tiyuhin ko at nagkakargador din ako sa malapit na palengke. Hanggang sa nagdesisyon na nga ako na lumuwas na lamang ng Maynila. Papadudot, hindi naging madali ang buhay ko dito sa Maynila. Nakikitira lang kasi ako sa isang malayong kamag-anak ng tatay ko. Pumayag nga lang sila na makitira ako nang mag-abot ako ng pera na matagal kong inipon noon. Pero palagi rin silang nagpaparinig sa akin na dagdag palamunin lang daw ako sa kanila. Kaya naman naghanap na kaagad ako ng trabaho. Pero dahil nga hindi ako nakatapos ng high school, hindi kaagad ako natanggap sa mga inaplayan ko. Mabuti na lang, batak ang katawan ko sa mga mabibigat na trabaho, papadudot. Kaya nang sabihin sa akin ng tiyuhin ko na pwede ako maging kargador sa palengke kung saan siya pumapasada ng jeep, ay hindi ko yon pinalampas pa. Papadudot, ilang taon din akong nagtrabaho bilang kargador hanggang sa pasukin ko na rin ang construction. Mas mabigat ang trabaho pero mas malaki ang kita kahit papaano. At hindi ko inaasahan na ang trabaho ko na yon ang magiging daan para makilala ko ang babaeng mamahalin ko sa panghabang buhay. Rina ba ang pangalan ng babaeng nagatid ng mga order nating pagkain? Tanong ko kay Arnel. Oo, pamangkin siya nung inorderan natin ang pagkain para sa tanghalian. May sakit yata ang tita niya kaya siya ang nag-deliver ngayon. Tugon naman niya. Kaya pala sa tinagal-tagal ko ng pagtatrabaho dito ngayon ko lang din siya nakita. Wika ko. Palagi lang kasi siya sa karinderya nila. Nagulat nga ako at siyang nag-aabot sa atin ng pagkain ngayon. Teka, huwag mong sabihin na napupusuan mo siya, tanong ni Arnel. Bakit pare bawal ba? May asawa na ba siya saka may mga anak? Pag-uusisa ko naman. Ang alam ko wala pa, pero mahigpit kasi ang tiyahin niyan eh. Kaya walang makatagal ng panliligaw sa kanya. Kung ako sa'yo pare, pag-iisipan ko mabuti bago ko pormahan niyang si Rina. O maghahanap na lang ako ng ibang babae na mabilis makuha. Tugon niya. Normal naman siguro ang maging mahigpit ang isang magulang. Gusto lang nilang pangalagaan kasi ang kaligtasan ng anak o pamangkin nila. Pero siguro kung sino man ang lalaking magtatangka na manligaw ulit sa kanya. At seryoso naman sa kanya ay gagawin din ang lahat para makuha ang loob hindi lang ni Rina kung hindi pati na rin ng buong pamilya niya. Wika ko. Naks, lalim nun pare. Mukhang tinamaan ka nga talaga dyan kay Rina. Pero alam mo, kung seryoso ka talaga, edi gawin mo na yung sinasabi mong panliligaw. Maraming umaaligid dyan kay Rina. Ikaw din, baka maunahan ka pa ng iba. Ang sabi ni Arnel. Papadudot si Rina na nga yata ang pinakamagandang babae na nakita ko dito sa Maynila. Hindi siya katangkaran, morena ang kulay ng kanyang balat. Bilugan ang mga mata at napakaganda ng kanyang mga ngiti. Malambing din siyang magsalita kaya parang hindi ko pagsasawaan na marinig ang boses niya o ang makausap siya. Papadudot, hindi ko na nga pinatagal pa at gumawa na rin ako ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Nakipagkilala na ako sa kanya, kinabukasan nang siya ulit ang naghatid ng mga pananghalian namin. At doon ko napatunayan na mabait talaga si Rina Papadudot. Dahil hindi niya ako sinupladahan o sinungitan. Dinadalaw-dalaw ko na rin siya sa bahay nila hanggang sa umakyat na nga ako ng ligaw. Kagaya ng sabi ng katrabaho kong si Arnel, masungit talaga ang tita ni Rina. Palaging masama ang tingin sa akin at pinagdadabugan pa ako kapag nasa bahay nila ako.
Pero dahil gusto kong patunayan na seryoso ako sa pamangkin niya, pinagpatuloy ko lang ang panliligaw ko. Hanggang sa maging kami nang ang dalawa, Papa Dudut. Pagkalipas ng 4 na taon na relasyon namin bilang magkasintahan, Papa Dudut, nagdesisyon na rin kaming magpakasal. Hindi naman na tumutol ang mga magulang niya dahil nasa tamang edad na raw kami. Pero hindi naging madali ang buhay namin bilang mag-asawa. Lalo na nang isinilang na ang panganay naming anak na si Sarah. Tumataas kasi ang mga bilihin, idagdag pa ang pagtaas din ng upa ng tinutuluyan naming maliit na bahay. Mababa lang ang sweldo ko sa construction. At ang asawa ko naman ay extra na lamang ng paglalabandera sa mga kapitbahay. Pero sabi nga namin ni Rina, walang susuko sa aming dalawa. Hanggat magkasama at buo kaming pamilya, ay mananatili kaming matatag, Papa Dudut. Nang isilang na ang pangalawa at bunso naming anak ni Rina, doon na nagsimulang kahit papaano ay gumaan ang buhay naming mag-asawa. Mula sa pagiging isang construction worker, ay na-promote ako bilang foreman. Tumaas ang sweldo ko at gamit ang naipon naming pera ng asawa ko, ay nagdesisyon na kaming lumipat sa mas maayos na lugar at bahay. Talagang pinagbuti ko ang trabaho ko para sa pamilya ko, Papa Dudut. Mahal, baka naman ikaw ang magkasakit sa gagawin mo na yan. Oo nga, tumaas ang posisyon mo sa trabaho pero mabibigat pa rin naman ang ginagawa mo. Baka katawan mo naman ang bumigay kapag inabuso mo ng masyado. Paalala sa akin ni Rina, Papa Dudut. Marunong ako mag-alaga ng sarili ko. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Ang sabi ko naman. Mahal, kung payagan mo na lang kaya ulit ako na tumanggap ng labada, tanong niya. Kung papayagan man kita, hindi pa ngayon. Dahil wala pang 1 taon mula nang makapanganak ka. Mas lalong ayokong katawan mo naman ang manghina. Ang sabi kasi ng doktor hindi ba, kailangan mo munang ipahingang mabuti ang katawan mo? Dahil hindi naging biro ang panganganak na pinagdaanan mo kay bunso. Kaya hindi na muna kita papayagan na magtrabaho o umextra sa paglalabada ngayon. Tugon ko. Sorry mahal, para tuloy naging pabigat pa ako sa iyo. Malungkot na sabi ng asawa ko. Anong pabigat ba ang sinasabi mo kung tutuusin? Mas mabigat nga ang responsibilidad mo dito sa bahay. Asikasuhin mo ako bago ako umalis para sa trabaho. Pagkatapos no ng mga anak naman natin, pati na ang bahay na to. Kaya hindi ka pabigat sa akin mahal. Dahil pareho lang tayo na nagtatrabaho para sa pamilya na ito. Basta mahal, huwag mong isipin ang gagastusin natin dito sa bahay. Dahil ako nang bahala doon. Pangako gagawin ko ang lahat para maibigay ang pangangailangan ninyong mga anak ko. Ang wika ko. Papa Dudut, kagaya ng mga plano namin ni Rina, hindi ko na muna siya pinayagan na tumanggap ng mga labada. Ang totoo kasi, hindi naging madali ang panganganak niya sa bunso namin. Umabot pa sa tinanong ako ng doktor kung sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa na mas ililigtas nila. Mabigat man sa loob ko dahil ayaw ko ring mawala ang pangalawang anak namin, pero pinili ko ang asawa ko, Papa Dudut. Mabuti na lamang at mabait ang pong may kapal at pareho silang nailigtas ng bunso kong anak. Kaya pinaalalahanan kami ng doktor na sana'y huwag munang tumanggap ng mabibigat na gawain si Rina dahil kailangan pa raw na magpalakas ng kanyang katawan. Papa Dudut, pinaaral na rin namin sa elementary ang panganay naming anak na si Sarah. 8 years old na siya pero nasa grade 1 pa lang. Nagsabay-sabay din kasi talaga ang problema namin noon sa pera. Kaya hindi namin siya nagawang pag-aralin kaagad. Ang mahalaga naman doon, ngayon ay nakakapag-aral na siya at kaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya.
Papa Dudut, wala na nga yata akong mahihiling pa sa buhay ko. May maayos na akong trabaho, may maayos kaming tirahan ng pamilya ko, at naibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina ko. Siguro ay hindi naman talaga swerte ang nangyayari sa buhay namin, hindi ako swerte. Lahat ng ito ay pinagsumikapan kong makuha para sa pamilya ko. Papa Dudut, akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang ginhawa sa buhay namin ng pamilya ko. Wala naman kasi kaming ibang nagiging problema kahit pa ang gastusin sa bahay. Lalo na at magaling mag-budget ang asawa ko. Hindi rin kami masyadong nag-aaway dahil pareho naming iniintindi ang isa't isa. Si Sarah naman ay nag-aaral din ng maayos, ay nakakaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya. Kaya naman masasabi ko na wala talaga kaming problema ng pamilya ko. Pero hindi pala talaga palaging pwedeng masaya ang buhay. Hindi pwedeng hindi tayo dadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok. Papa Dudut, 6 na buwan pa lamang mula nang makalipat kami sa mas maayos na bahay nang magsimulang dumating ang mga pagsubok sa buhay namin ni Rina. Isang normal na araw lamang yon, dapat para sa akin at sa trabaho ko. Pero nang dumating ako sa site namin ay nagulat ako nang ipatawag ako ng boss namin sa opisina niya. At sinabi ng boss namin na yun na raw ang huling araw ko sa trabaho. Nilooban daw kasi ang opisina kagabi at nahuli ang ibang mga katrabaho ko bilang mga sospek sa pagnanakaw. Ang masama doon, Papa Dudut, dinamay nila ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Ayaw daw sana akong palisin ng boss namin sa trabaho dahil tiwala na siya sa akin, pero dahil kasama ang pangalan ko sa idinamay ng mga nahuling ng loob sa opisina kagabi, wala na raw siyang magagawa kung hindi ang paalisin ako sa trabaho. Ang hindi ko lang matanggap, Papa Dudut, nang malaman ko kung sino sa mga katrabaho ko ang nandamay sa akin sa kasalanan nila. Walang iba kung hindi ang kumpare ko at ang ninong ni Sarah na si Arnel. Papa Dudut, tuluyan na nga akong nawala ng trabaho. Hindi ko na naalinis ang pangalan ko sa pinagtatrabahuhan namin. Ilang beses pa akong nagmakaawa sa boss namin na paniwalaan ako sa mga sinasabi ko. Na hindi talaga ako kasama ni na Arnel sa panluloob sa opisina nila. Pero wala na raw silang magagawa pa. Kagaya nga ng sabi ni Arnel, sinabi rin ng boss namin na mabuti na lang daw at inatras na rin ng opisina ang demanda sa amin dahil naibalik naman daw ang mga ninakaw ni na Arnel. Papa Dudut, dito muling nasubok ang katatagan ko. Dahil syempre hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nahirapan ako na humanap kaagad ng trabaho, 37 years old na kasi ako noon. At hindi pa nakatapos man lang ng high school. Hindi po ako mapili sa trabaho talaga at kaya kong pasukin lahat basta kaya ng katawan ko. Pero ang mga kumpanya ang masyadong mapili sa mga empleyado na tinatanggap nila. 2 ang kwalifikasyon ang palagi kong binabagsak. Kailangan daw kasi ay hindi lalampas sa 30 ang edad. O kaya ay nakatapos man lang sana ng high school. Hindi ko na nga alam kung bakit may ganong klase pa ng requirements sa trabaho. Bakit hindi na lang tanggapin ang isang tao hanggat kaya niya at masipag siyang magtrabaho? Bakit hindi na lamang sila magbase sa kakayahan ng isang tao at hindi sa pinag-aralan nito? Papa Dudut, ilang buwan pa ang lumipas pero hindi pa rin ako nakahanap ng trabaho. Malapit na ring maubos ang ipon namin ng asawa ko. Pero pilit pa rin akong nagpakatatag. Dahil alam ko na yon ang kailangan kong gawin. Kailangan ko yon para sa pamilya ko. Si Rina naman ay nagsimula ng tumanggap ng mga labada para kahit papaano'y kumikita rin siya ng pera. Kaya lang ay muling may dumagok na pagsubok sa amin noon.
Nang kinailangan naming dalhin sa ospital ang baby namin dahil sa labis niyang pamumutla. Papa Dudut, ilang beses kong sinabi kay Rina na magpakatatag siya. Na huwag siyang panghinaan ng loob. Nagagaling si baby sa oras na madala namin siya sa ospital. Ilang beses kong pinalakas ang loob niya. Kahit ang totoo ay ako man ay hinang-hina na rin at sobrang kinakabahan na. Nakita ko kasi ang pamumutla ng baby namin at naramdaman ko kung gaano siya kainit nang kargahin ko siya. Pero pilit kong nilalabanan ang takot ko na mawala na siya sa amin. Alam ko naman na pagsubok lamang ito at malalampasan namin ito. Papa Dudut, hindi na umabot ng buhay ang baby namin sa ospital. Nasa biyahe pa lamang kami at nasa loob ng tricycle ay hindi na siya humihinga at nangingitim na rin ang kanyang mga labi. Nang makarating na nga kami sa ospital ay kinumpirma sa amin ng doktor na tuluyan nang nawala ang bunso naming anak. Pneumonia daw at kung ano pang komplikasyon na hindi ko na naintindihan ang naging dahilan para manghina siya at bawian ng buhay. Papa Dudut, sobrang sinisi ko ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Kung hindi ako nawalan ng trabaho siguro ay naipagamot ko sana kaagad ang baby namin. Kung mas sinipagan ko lang ang paghanap ng trabaho siguro ay hindi mangyayari ang mga ito. Dapat hindi ko sila pinabayaan. Dapat mas nagsumikap ako na makahanap kaagad ng trabaho. Dapat ako lang ang nahihirapan at hindi ang mag-ina ko. Pero wala na nga akong magawa pa kung hindi ang umiyak na lamang noon, Papa Dudut. Habang yakap-yakap ang asawa ko na pilit ko pa ring pinalalakas ang loob. Eto lang ang kaya kong gawin, ang pagtibayin ng loob naming mag-asawa sa isa na namang napakalaking pagsubok na dumating sa buhay namin. Papa Dudut, pagkatapos may libing ng bunsong anak namin ni Rina ay mas lalo kong sinipagan ang paghahanap ng trabaho. Umabot ako sa point na halos nagmamakaawa na akong tanggapin sa ina-applyan ko. Pero kagaya ng sinasabi ng ibang kumpanya, tatawagan na lamang nila ako kapag may bakante na sila. Ang asawa ko namang si Rina, Papa Dudut, ay nagpatuloy sa pagtanggap ng mga labada mula sa kapitbahay namin. Ayoko talaga sana dahil bukod sa alam ko na hindi pa ganong kalakas ang katawan niya, ay mas nagluluksa siya kesa sa akin dahil sa pagkawala ng bunso namin. Pero hinayaan ko na lamang siya nang ipilit niya na gusto niyang makatulong sa mga gastusin sa bahay. Mabuti na lang, Papa Dudut, at kahit papaano ay may naipon kami noon. Pero nagsimula na rin itong maubo sa paglipas ng buwan dahil kailangan na naming bayaran ang mga utang namin sa renta ng bahay at isa pa ay ayaw din sana naming tumigil pa ulit ni Sarah sa pag-aaral. Ayaw naming muli siyang mapag-iwanan sa klase. Papa Dudut, sa kabila ng pagkawala ng baby namin ni Rina ay patuloy naming ginawang magpakatatag ng asawa ko para kay Sarah. Oo, mahirap pero wala kaming ibang kakapitan kung hindi ang isa't isa. Sa tuwing matutulog na kami ni Rina at nararamdaman ko na pinanghihinaan siya ng loob at naiiyak siya ay niyayakap ko siya ng mahigpit at sabay kaming nagdarasal na sana ay mas patatagin pa ng Diyos ang mga loob namin. Na sana'y matapos na ang mga pagsubok na ito at sabay rin kaming nangako na walang bibitaw at susuko sa aming mag-asawa. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, kami pang mag-asawa ang napili para bagsakan ng tila walang katapusang mga pagsubok. Dahil na-aksidente naman ang anak kong si Sarah nang masagasaan siya ng isang kotse. Tinakbuhan siya ng driver ng kotse at mabuti na lamang at may nagmalasakit na dalhin kaagad siya sa ospital. Kaya lang ay may operasyon na kailangan na gawin sa kanya at malaking pera ang kinakailangan namin noon. Mahal, anong gagawin natin? Ayokong mawala si Sarah. Ayoko nang mawala ng anak.
baka hindi ko na kayanin. Naiiyak na sabi ng asawa ko. Sa totoo lang ay hindi ko na talaga alam. Ano ba kasing mga pagsubok nun dumarating sa atin ngayon? Bakit tayo na lang ang kailangang bagsakan ng mga ito? Naiiyak sa galit na wika ko. Mahal, ayokong panghinaan ng loob pero hindi ko na talaga alam ang gagawin natin. Mahal, saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Rina nang tumayo na ako. May dapat lang akong singilin. Dapat pagbayarin ko ang pinagbula ng problema natin. Seryosong sagot ko. Kritikal ang lagay ng anak namin ni Rina at kailangan daw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Tinakasan siya na nakabangga sa kanya, said na ang naipon naming pera. Papadudot iyon ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa loob ng isipan ko habang mabilis ako naglalakad palabas ng ospital. Naguguluhan ako. Unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Hindi ko na alam kung saan pa ba ako kukuha ng pera dahil said na ang ipon namin ni Rina. Ilang buwan na nga rin kaming hindi nakakabayad sa upa sa bahay at marami na kaming utang sa tindahan at kapitbahay. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sino pa ba ang pwede kong lapitan? Papadudot, hindi ko na maintindihan kung pagsubok pa ba o parusa ang nangyayari sa amin ng pamilya ko o sa akin. Pero bakit? Ano ba ang naging mabigat na kasalanan ko para bigyan ako ng ganito kabigat at sunod-sunod na parusa ng Diyos? Naging mabuti akong tao noong nasa probinsya pa ako. Naging mabuti akong asawa kay Rina at ginawa ko ang lahat para maging isang mabuting ama sa mga anak ko. Pero bakit ako pinaparusahan ng ganito? At kung talagang pagsubok lamang ito ay bakit sunod-sunod? Bakit sobra namang bibigat na para bang gusto na akong pasukuin? Papadudot, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta ng gabi na yon. Nakita ko na lang ang sarili ko na nasa tapat ng bahay ng kumpare kong si Arnel. Ang taong naging punot dulo kung bakit naging miserable ng ganito ang buhay namin ng pamilya ko. Tinutukan ko siya ng kutsilyo at paulit-ulit na sinisisi dahil sa kamalasang dumarating sa buhay ng pamilya ko. Nagsorry naman si Arnel at paulit-ulit na nagmakaawa na huwag ko siyang sasaktan. Papadudot, muntik na talagang magdilim ang paningin ko ng gabi na yon. Mabuti na lamang at nagawa pang bitawan nang nanginginig kong kamay ang hawak kong kutsilyo. Mabuti na lang at napigilan ko ang plano kong gawing paghihiganti kay Arnel. Alam ko namang mali ang bagay na tumatakbo sa isip ko ng gabi na yon. Pero mas mali ang ginawa niya sa akin, Papadudot. Nang dahil sa inggit na nararamdaman niya, sa sinasabi niyang swerte na dumating sa akin ay nawala ang bunso kong anak. At ngayon ay nag-aagaw buhay naman ang panganay ko. Si Arnel ang punot dulo ng lahat, kaya pumasok sa isipan ko na gantihan at singilin siya sa paraan na alam ko. Pero sa huli, Papadudot, mas nanaig sa akin ng awa sa sarili ko, sa kanya at sa pamilya ko. Tama ang mga sinabi ni Arnel. Sa plano kong gawin na paghihiganti sa kanya, ay ang mag-ina ko lamang ang pinakamahihirapan sa lahat. At ayoko nang mangyari yon, lalo na kung ako pa ang dahilan. Nang araw na yon, Papadudot, napakarami ko naging tanong sa mga nangyayari sa buhay ko. Ano na ba talaga ang dapat kong gawin? Kanino na ba ako dapat lumapit? At kung meron talagang awa ang Diyos, bakit kailangan niyang pagsabay-sabayin na ibagsak sa akin ang napakaraming pagsubok na ito sa buhay ko? Bakit kailangan niya kaming pahirapan ng pamilya ko? Papadudot, umalis ako sa bahay ni Arnel na gulong-gulo pa rin ang isipan ko. Hindi nababawasan ni katiting ang bigat na nararamdaman ko. Pero dala ko pa rin ang kutsilyo na nakuha ko mula sa lamesa ni na Arnel. Nilagay ko yon sa loob ng bag na dala-dala ko bago ako umuwi ng bahay namin. Bagsak ang mga balikat at pakiramdam ko ay pasan ko ang daigdig ng dahan-dahan kong buksan ang pinto ng bahay namin. Ang bahay na hindi kalakihan pero mas maayos kesa sa una naming tinirhan ng pamilya ko.
At dito sa bahay na ito ay muli kaming bumuo ng mas malaking pangarap ng asawa ko. Ang nasa isip ko noon, Papa Dudut, may chance pa kaya na maabot namin ang pangarap na yon sa ganitong klase ng sitwasyon namin ngayon? Paano kung hanggang dito na lang talaga kami? Paano kung hanggang dito na lamang talaga ako? Sa totoo lang kasi, Papa Dudut, hirap na hirap akong makita na naghihirap ang pamilya ko nang dahil sa akin. Buti sana kung ako lang, kaya kong magtiis, kayang-kaya ko. Pero nadadamay na sila sa kapalpakan ko sa buhay ko. At mas triple ang sakit na dulot noon para sa akin. Papa Dudut, nang tuluyan akong makapasok sa loob ng kusina namin ay umupo ako bago ko nilabas ang kutsilyo mula sa bag ko. Isa lang ang naiisip kong paraan para hindi ko na maramdaman ang bigat na ito. Isa lang ang dapat kong gawin sa buhay ko. Pero bago ko pa magawang maglaslas, nakita ako ni Rina at kaagad niya akong napigilan. Diyos ko mahal, bakit may hawak kang kutsilyo? Akin na yan, ano bang gusto mong gawin sa sarili mo? Bulalas ni Rina. Saglit pa kaming nagagawan sa kutsilyo hanggang sa humagis yon sa kung saan. Ali, alam kong hindi na biro tong pinagdadaanan natin. Mula nang mawalan ka ng trabaho sa pagkawala ng baby natin tapos ito ang aksidente ni Sarah. Pero mahal, hindi ba ang sabi natin kukuha tayo ng lakas sa bawat isa? Nandito pa ako lumalaban. At kung nangihina ka na, kuhanan mo ako ng lakas para sa sarili mo, ang sabi ng asawa ko. Hindi ko na kasi kayang makita kayong nahihirapan ng dahil sa akin. Umiiyak na sabi ko, wala kang kasalanan. Ginagawa mo ang lahat para sa amin ng anak mo. Naiiyak na ring wika ng misis ko. Bakit ba kasi kailangan pang magsabay-sabay nitong parusa sa akin? Bakit kailangan pa kayong idamay ng Diyos sa pagpaparusa niya sa akin? Pag-iyak ko pa. Huwag kang magsalita ng ganyan, hindi ito isang parusa. Pagsubok lamang ito para sa atin at alam nating dalawa yun. Yun naman ang palaging sinasabi natin, di ba? Sinusubukan lang ng Diyos ang pananalig natin sa Kanya. At katatagan bilang isang mag-asawa. At sa oras na nagpapakatatag tayo at hindi sumusuko, malalaman natin ang lahat kung bakit. Mahal, ang importante naman ngayon ay lumalaban ako. Lumalaban si Sarah. Please naman lumaban ka rin para sa aming dalawa. Kaya naman natin to. Malalampasan natin ang lahat ng ito. Naiiyak na sabi ng asawa ko. Papa Dudut, kahit papaano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman ko dahil sa mga sinabi ni Rina. Pilit silang lumalaban ng anak ko kaya dapat ay ganun din ako. Kahit na hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit ba ito nangyayari sa amin, ay babangon na ako at muling magpapakatatag para sa mag-ina ko. Ayoko na akong maging dahilan para panghinaan sila ng loob. Lalo na ang asawa ko. Siyang mulat sa pool ay kinukuhanan ko ng lakas. Kaya naman dapat lang nasuklian ko ang lahat ng yon. Suklian ang katatagan at tibay ng loob niya na malampasan namin ang lahat ng pinagdadaanan namin sa ngayon. Papa Dudut, kinabukasan ay bumalik na sa ospital si Rina habang ako naman ay dumiretso sa munisipyo upang humingi ng tulong pinansyal. At dahil malapit na ang eleksyon ng taon na yon, kahit papaano ay may naiabot sila sa akin na pera na pandagdag para sa operasyon ng anak ko. Kulang pa yon pero malaking tulong na rin para kay Sarah. Papa Dudut, kahit wala akong kain o maayos na tulog, ay meron pa rin akong lakas para tumuloy na bumiyahe patungo sa ospital. Gusto ko nang makita si Sarah. Wala pa man siyang malay o hindi man niya marinig ang mga sasabihin ko. Ipaparamdam ko sa kanya na lumalaban ang tatay niya para sa kanila, ng nanay niya. Pero nang makarating kami sa ospital, nakausap namin ang nanay ng nagmamaneho ng kotseng nakasagasa sa anak ko. Humingi siya ng tawad sa amin at nangako na sasagutin niya ang lahat ng panggasto sa ospital.
Papadudot, hindi na nga namin tinanggihan ni Rina ang tulong na ibinibigay ni Mrs. Gomez para sa operasyon ni Sarah. Sa loob din ng linggo na yon ay nagawa ang operasyon. At naging matagumpay ang lahat. Nailigtas na mula sa kritikal na kalagayan ng panganay at nag-iisa naming anak na si Rina. Kagaya ng sinabi ni Mrs. Gomez, Papadudot, hindi niya kami pinipilit na iatras ang demanda sa anak niya. Pero hinarap namin siya ni Rina. Kinausap namin ang lalaking dahilan upang muntikan nang mawala sa amin si Sarah. Papadudot, nang magkaharap-harap kami ng anak ni Mrs. Gomez. Doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi niya. Halos lumuhod kasi sa harapan namin ni Rina ang lalaki habang humihingi ng kapatawaran. Dahil sa nagawa niyang pag-iwan kay Sarah pagkatapos na itong mabangga. Nataranta na lang daw talaga siya noon at natakot. Nang makarating daw siya ng bahay nila at masabi kay Mrs. Gomez ang mga nangyari ay doon lang daw niya. Naisip na hindi niya dapat iniwanan si Sarah sa kalsada na nag-aagaw buhay. Dapat tinulungan niya ito at siya mismo ang nagdala sa ospital. Papadudot, hindi po siya nagmakaawa na iatras namin ang demanda. Nagmakaawa siya na ibigay namin sa kanya ang kapatawaran na hinihingi niya dahil sobrang nagsisisi na raw siya. Sa totoo lang ay naaawa din ako sa kanya, Papadudot, na hindi ko nga nagawa ang sinasabi ko na babasagin ko ang mukha niya para lamang maiganti ko ang anak ko. Kaya tahimik na lang din kami ni Rina na umalis ng presinto. Papadudot, sa paglipas ng araw na nakikita namin na nagiging mabuti na ang lagay ni Sarah, ay gumawa kami ni Rina ng isang malaking desisyon, ang iatras ang demanda sa taong nakabangga at muntik nang maging dahilan ng pagkawala ng anak namin. At dahil doon ay muli kaming kinausap ni Mrs. Gomez. Labis-labis siyang nagpasalamat sa aming mag-asawa at muli ay nag-abot ng pera para daw sa mga kakailanganing panggamot ni Sarah. Ganon din ang ginawa ng anak niya. Pagkatapos niyang muling humingi ng tawad sa amin ni Rina at sa mismong anak ko ay nagpasalamat siya para sa pag-atras namin sa kaso at sa kapatawaran na ibinigay namin sa kanya. Papadudot, ngayon ay may 8 taon nang nakakalipas mula nang mangyari ang sunod-sunod na pagsubok na yon. Nasa high school na ngayon si Sarah, ang asawa kong si Rina ay nagbabantay ng munti naming tindahan at ako naman ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang bangko sa Maynila. 8 taon nang nakakalipas pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Dahil hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa ala-ala ko ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ng pamilya ko. Papadudot, dati ay ilang ulit kong tinanong ang mga dahilan ng mabibigat na pagsubok na ibinagsak sa akin na parabang wala ng katapusan. Pero tama si Rina, malalaman lang namin ang dahilan kapag nalampasan na namin ang lahat. Dahil mula nang malampasan namin ang pamilya ko ang mga pagsubok na yon at muling umayos ang buhay namin ay doon nagsimulang masagot ang mga katanungan ko. Doon ko mas naintindihan ang mga dahilan na sinasabi niya. Ang mga dahilan ng pagsubok na sunod-sunod na ibinabato sa akin. Unay upang subukin ang tibay ng pagmamahalan at samahan namin bilang mag-asawa. Pangalawa ay upang lalong patatagin ang pananalig ko sa Poong May Kapal na hindi niya kami pababayaan, at pangatlo'y upang matutunan ko kung paano ang magpasalamat at magpatawad. Papadudot, dito ko na po tinatapos ang sulat ko at umaasa ako na maraming natutunan ng ating mga kaistorya sa kwento ng buhay ko na ibinahagi ko para sa araw na ito. At sana'y marami pa kayong mga kaistorya na kagaya ko na mabigyan ng inspirasyon at magbahagi ng kani-kanilang kwento ng buhay. Lubos na gumagalang, Ali.